nagkita na sina Sir Narciso at Veronica. At ang sinabi ni Sir kay Nika ay tulad ng sinabi ng secret admirer ni Nika na nagpapadala sa kanya ng mga bulaklak. Bakit kaya ganun? Si Sir Narciso kaya yun? Aling Chari! Ay, Ludi, ikaw pala. Parang ang lalim ng iniisip niyo ah. Hindi naman. Bakit? May uutos ka ba? Kayo naman. Hindi na kayo may dito, no? Artista ng Junakis niyo. Oh, pero tumutulong pa rin ako dito. At wala namang masama doon. Ang kind nyo talaga, Aling Chari. Mana sa inyo si Nika girl. Kaya ako kayo tinawag nga pala. Kasi aalis ako. Pupunta ako sa dati nating lugar. Abay, bakit? Wala ba kayong lakad ni Nika? Si Beshi ang sasama kay Nika girl today. Ako naman, dadalaw sa aking parlor at paupahang bahay. Alam nyo na, check ko lang kung kumusta na ang small properties ko, no? Hello po, tita. Hello also, mister. Tinawagan ka na ba ng manager mo, ha? Not yet. Bakit po? Ako gano'n, hindi mo pa alam ang good news sa inyo ni Nika. Ano pong good news yun, tita? Aside from your movie together, gagawa na rin kayo ng isang commercial. Okay po yun, tita. At isasama nyo rin ang alagaan yung puppy, si Raika. Wow. Wow! Si Raika? Magkakaroon din ng commercial? Pero may gagawin ka rin sa walang commercial, Nika. So, bali dalawa ang commercial mo. Congratulations, Nika. Another success yan para sa'yo. Thank you po, tita. Utang ko po sa inyong success ng karir ko. Pero higit sa lahat, utang mo yon kay Lord. True, my friend! Kasama pa ang puppy nila sa ginagawa nilang commercial. At ang balita ko pa, malaki ang ibinayad. Malas lang nang kumuha sa kanila. Hindi kikita ang product na i-endorse nila. Sigurado ako doon. At alam mo ba kung anong company ang kumuha sa kanila? Oy, diba kaibigan ng daddy mo may-ari nun? Oh. Poor Tito Roman. Malulugi siya. Baka mamaya bumagsak pa yung kanyang business. Speaking of your dad nga pala, may chika ako. Kaya lang, tsak magagalit ka. About daddy? Mhm. Ano yun? Nanood pala siya sa recent show ni Nika sa province. At nakipagkamay pa raw kay Nika. What? Bakit mo ito ginagawa sa akin, Daddy? Bakit? Bakit? Talagang kinakalaban mo ako! Alona! Alona, ano na naman ba ang problema at nagwawala ka? I hate you, Daddy! I hate you! Stop it! Marami ka ng gamit na nasira. Para kang bata. Lagi nagwawala kapag nagagalit. Why are you doing this to me? Bakit mo ako nila-traidor? What are you saying? Hindi kita maintindihan. Nanood ka na naman ng show ng babaeng yon. Alam mo na ayoko yung ginagawa mo na yan. Bakit mo pa rin ginagawa? Alona, Lagi mo na lang sinasaktan ang loob ko dahil sa prom din na yon. Pagkatapos yung businessman mo kaibigan, ginawa pa siyang endorser ng mga product niya. ha? O, di ba? Kayo ba nagrekomenda sa company ni Tito Roman? Ha, Daddy? Of course not. Huh. Hindi ko alam ang tungkol doon. Believe me. Ayoko na maging manager ka, Daddy. Ayoko na! Alona, Mula ngayon, hindi na ikaw ang manager ka!
Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Really, Alona? Yes. Ako na lang magmamanage ng career ko. Kahit mawala si Daddy, kaya kong gawin yon. Nagalit ka na talaga, ha? Okay na rin ito. Magagawa kong lahat ang gusto kong gawin. At wala na magsisermon sa akin. Yeah, right. At ang Nika na yon, may araw din siya. Makakaganti rin ako sa kanya. Kalimutan mo muna yun. Alam ko na, may bagong bukas na bar sa Makati. Tara, punta tayo doon para mawala naman yung stress mo. Oh, anak, nakabihis ka. Aalis ka ba? Opo, Nay. May bibilhin lang po ako sa mall. Ah, susundin ka ni Rayster? Hindi po, ako lang po. Kaya ko naman, Inay. Pero wala si Ludi at Sandra. Wala ka makakasama. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po. At saka, gabi na. Wala na po masyadong tao sa mall na pupuntahan ko. Kaya makakauwi rin po ako kaagad. Ay, thanks for this perfume, Alona. I love it. You're so generous talaga. It's okay. Sinamahan mo rin naman ako dito. Oh, look who's coming. Tingnan mo, tingnan mo. Bakit? Sino ba si Nika Marquez! Yes, correct. Kahit naka-shades at wala siyang makeup, kilala ko pa rin siya. Siguro, mamimili siya. At mukhang wala siyang kasama. Oh, okay. Dalhin mo na sa kotse lahat ng binili natin. Ha? Ako nang bahala sa babaeng yon. Bakit? Anong gagawin mo? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Wala nga ang kasama ang bruha. Lagot ka sa akin ngayon. Matitikman mo ang galit ni Alona Madrigal. Tamang-tama. Wala masyadong tao sa floor na ito. Papalapit na ang bruha. Nika Marquez! Oh? Alona? Alona Madrigal? Flirt! Sinakpan mo ko. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa ginawa mong pang-aagaw sa boyfriend ko! Hindi ko siya inagaw, Alona! Wala kaming relasyon. Katunayan, ibinalik ko lahat na inirigalo niya sa akin. Sinungaling? Hindi ka na sinungaling ka pa! Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko ugali mang-agaw ng boyfriend ng iba. May boyfriend ako! Gusto mong makuha si Amador. Dahil gusto mo ay gumasto sa luho mo at sa bulok mong career. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alona, hindi ko gusto makipag-away sa'yo. Maniwala ka. Hindi ba sabi ko sa'yo nung una tayo magkita? Tagahanga mo ko. Totoo yun. Hindi ako naniniwala. Kahit ang daddy ko, inaagaw mo na sa akin kasi maldita ka. Aray ko! Aray ko! Iyan mo ko! Dapat sa'yo. Ipagwagwa ka ng bet mo. Tanda ka na. Tulungan ka! Tulungan!
nga sa kanya. Kahit pa paano, nakaganti na rin ako. At parang inayunan ka pa ng time, ha? Dahil walang tao sa part ng mall kung saan mo siya sinugod. Correct. Kaya nasampal-sampal ko siya at nasabunutan ko bago pa may umawat sa amin. Kaya lang, girl, baka may nakakuha ng video sa inyo. Baka ma-headline ka bukas. I don't care! Ang importante, nagawa kong gusto ko. Paano kung mag-report sa media yung mga tao sa mall? Pera lang ang katapat nilang lahat. Si Sandra, paano kung kasuhan ka niya? Oh, anak. Bakit natagalan ka? Di ba sabi mo, sandali ka lang? Nay, Oh, bakit ka umiiyak? At saka ang pisngi mo, may pasa. Ano nangyari sa iyo? nagkita kami sa mall ni Alona Madrigal. Ano? Sinaktan niya ako. Ano? Sinaktan ka ni Alona? Inagaw ko raw po ang boyfriend niya, tita. At wala man lang tumulong sa iyo? Konti na lang po ang tao sa mall. Sabi po sa akin ng ibang tumulong sa akin. Hindi po sila kumilos kaagad dahil akala nila may shooting. Ang malditang babaeng yon! Ha! Makikita niya sa akin! Ano ang balak ni Sandra? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan? Muling nakita si Veronica at Alona. At sa pagkakataong yun, sinaktan na ni Alona si Veronica dahil sa matinding inggit. Ito ang ayoko maganap. Kaya nga ayoko na mag-artista pa si Veronica. Kaso hindi ko siya mapigil. Ngayon, paano ko siya matutulungan? Caridad, Manang, na kayang pagkain i-deliver dito. Hindi mo pa dinadala kina Sandra? ay, oo nga pala. Oh, may mga luha ka sa iyong pisngi. Bakit? Naaawa po ako kay Veronica. Nasasaktan na siya ng gusto. Ay, kasalanan ni Alona. Sobra siyang inggitera. Ang gusto niya, siya lang ang laging nasa itoktok ng tagumpay. Gusto kong ilayo si Nika kay Alona, pero papaano pa? Ganong hindi ko na mapigil si Nika. Gustong abutin ng iyong anak ang kanyang mga pangarap. At alam natin na hindi madali yun. Dahil may kaakibat yung sakripisyo, sakit ng kalooban. Meron ding kabiguan bago makamit ang tagumpay. Manang, Kaya may papayo ko sa'yo, ha? Alalayan mo siya. Ilapit mo rin sa Diyos. Pagkat yun ang tunay niyang kailangan. salamat po, Manang. Ay, siya nga pala. Kanina nang dumating ang delivery boy, akala ko nagkamali siya ng pinuntahan kasi ang hinanap niya ay Caridad Magtolis. Pero tama pala. Dahil sabi mo nang lapitan mo siya, yun ang apelyido ng iyong napangasawa. Ay, oho, si Paul yun. Umano na ho siya dahil nga sa pagsabog ng bulkan sa probinsya namin.
Ganun ba? Kung ganon, bakit naging Marquez ang apelyido ni Nika? Kapili ang apelyido mo sa pagkadalaga, di ba? Manang, sige po dadaling ko na ho kina Sandra ang mga pagkain ito. May inililihim ka sa amin, Caridad. Nararamdaman ko. Oh, baka malasing ka niyan, be. Don't worry, Bessie. Hindi naman ako lasinggerang katulad ng pinsan ko, eh. Umiinom lang ako ngayon dahil sobra akong stress. Alam ko. Dahil yung sa nangyari kay Nika, di ba? Bakit ba may mga taong hindi marunong makontento sa naabot nila? Hindi marunong matuwa sa tagumpay ng kapwa nila. Beshi, marami talagang ganon. Kaya nga magulo dito sa Earth, eh. Kaya nga tayong mga nakakaalam ng tama ay hindi dapat patalo sa kanila. Dapat pigilan natin sila sa masama nilang ginagawa. Katulad ng pinsan ko. Tama! Ang totoo, bala ko talaga siyang harapin. Ay, Besh, isama mo ako sa gagawin mo. Magtatampo ako, Kitch, pag iniwan mo, Kitch! Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa'yo, Nika. Oh, bakit naman? Dahil kahit boyfriend mo ko, hindi naman kita na ipagtanggol ng sandaling yun. Kasi wala ako sa tabi mo. Wala kang kasalanan sa nangyari, Reister. May shooting ka noon sa isang commercial. Kung naroon ako, hindi magagawa ni Alona na saktan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi niya na mauulit pa yon. Nika? Dahil ngayon, handa na akong labanan siya. Sandra, natutuwa ako't napasal ka rito. Really, Tito? Oo naman. Actually, Tito, nagpunta ko dito dahil kay Alona. Ang batang yan. Hindi na siya nakikinig sa akin. Hindi na nga ako ang kanyang manager ngayon. Kaya pala hindi niyo alam ang ginawa niya kay Nika. Ha? Bakit? Anong ginawa niya? Sinaktan niya ang alaga ko. Nang magkita sila sa mall. Oh my God. Gusto ko talaga siyang makausap, Tito. Wala siya rito ngayon. Magkasama sila ni Lucinda. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Pakisabi na lang po sa kanya na huwag na niyang uulitin ang ginawa niya. Dahil kapag sinaktan pa niyang alaga ko, sa korte na kami magkikita. Kahit pa pinsan ko siya. Sandra, ako na ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ni Alona. Tito Narciso? At parating mo rin kay Nika ang paghingi ko ng paumanhin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Galing po kayo ni Tita Ludi kina Alona, Tita Sandra? Oo, Nika. Pero hindi ko siya nakausap. Si Tito Narciso lang ang nakaharap namin. Pero, bakit po kayo nagpunta doon?
Para makausap siya dahil sa ginawa niya sa iyo. Tingin ko, hindi po siya makikinig sa inyo. Dahil masama talagang ugali niya. Sasabihin ko lang naman sa kanya na kakasuhan ko na siya kapag sinaktan ka pa niya. Tita, gagawin niyo po yun. Oo, Nika. Kahit po, pinsan ninyo siya. Kahit pa relative ko siya, kung mali naman siya, hindi ko siya kakampihan. Salamat po, Tita Sandra. Sa totoo lang po, ngayon, handa na akong lumaban sa kanya. Kung siyang magiging hadlang sa mga pangarap ko, haharapin ko siya. Ganyan nga, Nika. Maging matatag ka. Dahil dito sa mundo, talo ka pag mahina ka. Kahit pa rito sa showbiz na ginagalawan mo na ngayon. Tita, gusto ko po sana magpa-interview tungkol sa ginawa sa akin ni Alona. Dapat po itong malaman ng lahat. Actually, isang customer ng mall ang nag-post ng video ng ginawa sa ni Alona. Po? Yes. May nakakuha ng video sa inyo. Kaya ang dami ng nakakaalam ng nangyari. Pero kailangan pa rin ng kumpirmasyon mo. Sige po. Magpapa-interview po ako kay Tita Georgia. Mga kaibigan, kasama natin ngayon ang isang dalagang sikat na sikat. Hindi lang sa husay sa pagkanta at pag-arte, kundi dahil din sa kontrobersyang kanyang kinasasangkutan. Friends, let's welcome Miss Nika Marquez. Magandang hapon po, Tita Georgia, at sa lahat ng mga nanonood. Okay, Nika. Diretsahan na tayo, ha? May kumakalat na video ngayon. Video ng pananabunot sa'yo ni Alona. Totoo ba? Opo, Tita. Nangyari po yun sa isang mall sa Makati. Nagpunta po ako doon isang gabi dahil may bibilhin po ako. Wala kang kasama? Nagkataon pong wala. May mga inaasikaso po sina Tita Ludi at Tita Sandra. And then? Halos wala na pong tao sa mall that time. Sinugod po ako ni Alona. Sinampal po niya ako at tinawag na flirt. Inago ko raw po ang boyfriend niya. Si Amador. Opo. Sinabi ko po sa kanya ang panig ko, pero hindi po siya naniwala. At sinabunutan na po niya ako. At nagpa-interview pa, walang hiya. Ang tatag din naman. Nakita mo na ang binunga ng ginawa mo? Kasiraan mo na naman yan. Gawa-gawa lang na babaeng yun yung mga sinabi niya. Eh, hindi na nagreklamo yung may-ari ng mall? Kilala kita. Marami kang pwedeng gawin para mapatahimik ang isang tao. Just like you, Daddy. Just like what you did to me and friends. At bilanggit mo na naman yun. Ang pinag-uusapan natin... Pwede ba? Huwag mo na akong pakialaman. Hindi na ikaw ang manager ko ngayon. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Well, may katwiran ng daddy mo sa isang banda.
Kasi friend, negative publicity talaga para sa'yo yung ginawa mo. Pero syempre, naiintindihan kita. Nagawa mo yun dahil nasaktan ka sa breakup niyo ni Amador. Ano ka ba? Hindi ako nasaktan sa breakup namin, ano? Oh? Dahil hindi ko naman siya mahal. Nagagalit ako. Dahil isang baguhan at walang kwentang artista ang pinalit sa akin. Ang walang yang sinika. Naisulto ako. Okay. Tapos pati si Daddy, kumakampi na rin sa babaeng yon. Pero bakit nga kaya humanga ang daddy mo sa kanya? At saka, napansin ko parang nagbago rin si Tito. Parang bumait siya. I don't care. Kahit nagbago siya. Hindi pa rin mababawasan nun ang kasalanan niya sa akin. Huh? Siya ang dahilan kaya nasira ang buhay ko. Kaya ako nagkaganito. Hindi kita maintindihan, Alona. Okay, sige, makinig ka, ha? Sasabihin ko ang lahat sa'yo. Ano po? May isang movie outfit na gusto kami pagsamahin ni Alona sa isang pelikula? Besh, para namang gusto nilang pagsabungin ng dalawa. Well, may time talaga na gano'n sa showbiz. Kung saan ang nakikita ng producer na mas kikita sila. They take advantage of it. At dahil nakikita nilang ngayon sina Nika at Alona, kaya gusto nilang pagsamahin sila sa isang pelikula. Dapat pala, samantalahin din ng mga producer na yun. Dapat, mataas na tier din ang hingi ng artista sa kanila. Correct, friendship. At ginagawa yan ng iba. May mga producer naman na sila na mismo ang nag-aalok ng mataas na TF para makuha lang ang artista. Katulad ni Nika at Alona. Ibig niyo pong sabihin, tita, mataas ang TF na ibibigay nila? Tama. Triple ng TF mo ngayon. Po? Bukod pa dyan ang bonus kapag kumita ang pelikula. Ay, ang bongga mo, Nika girl. Ngayon tatanungin kita. Ang gusto ko, ikaw ang sumagot. Papayag ka bang makasama si Alona sa isang pelikula? Oh, Daddy. Ba't nandito ka? Ano kailangan mo? Alam kong hindi na ako manager mo ngayon. Pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo ang inialok ni Mr. Ching. Bakit? Anong sinabi niya? Babayaran ka raw niya ng triple sa TF mo ngayon. Triple? Oo. Yun ay kung papayag kang gumawa ng pelikula sa kanyang bagong bukas na production. Kasama si Nika Marquez. Pumayag kaya sina Nika at Alona sa pagkakataong yon? Ano pang magaganap kina Nika at Alona? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan?
Bukod sa malaking TF, may bonus pa kayo pag kumita ang pelikula. No! Kahit kailan, hindi ako papayag na makasama sa pelikula o kahit anong show ang walang kwentang Nika Marquez na yon! Pero Lona, napakalaki ng alok na... Kahit padagdagan nilang TF ko, hindi pa rin ako papayag! Itong tandaan mo, Daddy, ha? Sa laban namin ni Nika Marquez, ako lang ang dapat mangibabaw! Ako lang! Yes po, Tita Sandra. Payag po ako. Ha? Talaga? Payag ka? Opo, Tita Ludi. Pagkatapos ng mga ginawa sa akin ni Alona, na-realize ko na hindi po ako dapat magpaapi sa kanya. Hindi po ako dapat pumayag na ihulog niya. Lalo na ngayong abot kamay ko ng mga bituin. Wow! Iba ka talaga, Nika girl! Natutuwa ako sa mga nakikita ko sa'yo. Matatag ka na. At pag nag-stay kang ganyan, I tell you, lalo kang magtatagumpay. Tama! Salamat po, Tita. Okay, sige. Pipirmahan natin ang kontrata kay Mr. Ching. At huwag kang mag-alala, girl. Hindi na kami papayag na masaktan ka pa ng malditang si Alona. Akma pa lang yung susugurin ka eh. Sasabunutan ko na siya agad. Bessie, naka-record sa cellphone ko ang sinabi mo. Hindi tinanggap ni Alona ang project ni Mr. Ching. Ayaw niya kasi makasama si Nika. Sayang naman yun. Imagine, triple ang ibabayad sa kanya. Kung ako inalok ng ganon, ay nako, mabilis pa sa 4:00 tatanggapin ko kaagad. Ano kayang gagawin ko para mapunta sa akin ang project na yun? Total, tinagyan naman na ni Alona, di akin na lang. Pag sa akin napunta yun, tiyak na pag-uusapan ako at sisikat ako. Magaling din yata akong umarte. Teka, alam ko na. Tama. Alam ko nang gagawin ko. Kakausapin ko ang manager ko para siya ang makipag-negotiate. Ay, talaga? Tuloy pa rin ang project kahit inayawan ni Alona? Yes, Bessie. Ay, paano, Besh? Kumuha sila ng makakapalit ni Alona. At may nakuha sila agad. Oo, ang bilis, ha? Naku, sina si Tay. Si Lucinda, ang BFF ni Alona. Oh my G! Paano pag nalaman ni Malditang Alona? Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimpuang kasaysayan. Oh, friend! Bakit pinasyalan mo ako dito sa house ko? Traidor Calcindro! Niya ka! Ouch! Aray ko! Bakit mo ako sinampal? Nagpunta ka lang ba dito para saktan ako? Tinatanong mo pa? Traidor! Bakit mo tinanggap na maging kapalit ko sa project ni Mr. Ching? Ha? Yun ba? Hindi ko naman kasalanan, girl. Inayawan mo. Then, inoffer nila sa manager ko for me. Kaya tinanggap niya para sa akin. I know you! Ang sabihin mo, gusto mo rin talaga akong sulutin!
Dahil nasilaw ka sa laki ng TF! Wait. Bakit ba nanggagalaiti ka dyan? Eh, di ba ayaw mo nga sa project na yon? Right na! Hindi mo pa rin dapat tinanggap yon kung talagang kaibigan mo ako! Trabaho lang to, Alona. Walang personalan. Wala kang kwentang kaibigan! Traidor! Kung hindi mo matanggap ang ginawa ko, eh di umalis ka na rito. Aba, sinisira mong araw ko? May shooting pa naman ako mamaya. Alis na nga! Alis! Hindi ako makapaniwala sa sinabi mo, Lucinda. Kasi BFF kayo ni Alona. Sa totoo lang, nagulat din ako at nalungkot ng gawin niya sa akin yun, Georgia. Imagine, nagawa niya akong saktan kahit na BFF niya ako. At sa pamamahay ko pa. Oo nga. Eh kung tutuusin naman, hindi siya dapat na magalit. Dahil siya ang umayaw sa project. True. And it's because ayaw niya makasama si Nika. Ay bakit nga ba ayaw niya? Alam mo ba? Actually, I don't want to say this. Because she is my BFF. Pero, sobra na siya eh. Pero ano nga bang dahilan, Lucinda? Insecure siya kay Nika. Oh? Yes! Yun din ang reason kaya niya sinaktan si Nika sa mall. Kasi sabi niya, na-insulto raw siya dahil si Nika naging kapalit niya sa puso ni Amador. Pero may boyfriend naman si Nika sa racecar. At pareho silang mabait na bata. Alam mo, masakit sa akin na sabihin ito dahil kahit pa paano may pinagsamahan naman kami ni Alona. Pero sa mga ikinikilos niya, para siyang baliw. Ang laki ng pasabog ng mga sinabi mo, girl. Ibabalita ko ito mamaya sa aking programa. Wala kang kwentang kaibigan, Lucinda. Traidor! Sayang ng lahat ng mga tulong ko sa'yo. Walang niya ka. Pinasama mo ko ng gusto sa mga nanonood para lang pag-usapan ka. User! I hate you, Lucinda! I hate all of you! Gaganti ko sa inyong lahat! Gaganti ako! Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Daddy, bakit nandito ka? Ha? Sasabihin mo na naman ba? Lucinda is here? Ha? Wala na siya. Wala nang traidor na yon. Lumipat na ng kampo. Doon, sa kampo ng buwisit na si Nika. Ano na? Tama na yan. 2 days ka nang naglalasing. So what? Mawawalan ka ng karir dahil sa ginagawa mo. Talagang sira ng career ko. Dahil kay Nika. Hinuha niya kayo sa akin. Ikaw, si Lucinda, at pati si Amador. Anak, wala siyang kinukuha sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganon. At dahil sa pagka-insecure mo sa kanya, nawawala sa'yo mga project na dapat ay sa'yo. Tumigil ka na! Ayaw lang
marinig yung mga sasabihin mo! Just leave me alone! Oh, yung mga camera ha, i-ready na dito sa banda rito ha. Ayan. Oh, yan. Okay, yung pwesto na yan. Hi, Nika. Can I join you? Yes po. Ang sarap mag-shooting dito, no? Ang ganda ng view. Oo nga po. Very relaxing. Hi, Rayster. Ang sweet mo naman. Ay, May dala ka pa maraming food for Nika. Ayan, nakabahagi tuloy kami dito sa set. okay naman po yun. Para mas masaya. Ah, pwede ba? Huwag niyo na akong pupuin. 35 pa lang naman ako eh. Hindi ko matanda. Just call me on my name na lang, okay? Oo nga. Baby face kayo eh. Thank you. Ikaw pala. Very good, Nika. Sige, mula ngayon, Lucinda na lang ang itatawag namin sa'yo. Good. Okay lang yun? Good. Thank you. Alam mo, Nika, kanina pa kita tinitingnan. Hindi naman kayo pareho ng kilos at pananamit ni Alona eh. Kahit sa hair, ibang-iba. Iyon nga lang, magkamukha talaga kayo. Kaya siguro insecure siya. Lucinda. Oh, I'm sorry. Bakit ko pa ba siya binanggit? Naiinis kasi ako. Dahil ngayon ko pa na patunayan na mali ang mga sinasabi niya about you, Nika. Talagang mali yun. Dahil honest si Nika sa akin. At kahit kailan, hindi niya magagawang mang-agaw ng boyfriend ng iba. Mukha naman po siyang mabait, inay. Ang saya nga po niyang kasama sa shooting eh. Huwag kang masyado magtiwala, anak. Ngayon pa lamang siya nakasama. Yun din po ang sabi ko sa kanya, Tita Caridad. Duda nga po ako na gusto lang niyang gamitin si Nika against Alona. Kaya siya nakikipagkaibigan. May katwirang ka, Rayster. Kaya dapat, lalo ka mag-ingat, Nika. At maging ikaw, Rayster. Ginagawa ko po talaga yun. Ang hirap naman. Hindi mo agad makilala kung sino ang tunay mong kaibigan. Anak, yung mga taong nakasama mo nung nasa ibaba ka pa, yung mga umalalay sa'yo para makarating ka sa itaas, sila ang tunay na kaibigan. At sana, huwag mo silang makalimutan. Tuluyan na nga kayang mawala ng karir si Alona. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquit Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan dito sa mga ginintuang kasaysayan? It's not true, Georgia. Imbento lang yun ang dati kong BFF. Ano? Pero bakit naman niya gagawin yun? Nasira ka sa public? O di para pag-usapan siya. At mapalapit kina Nika. Kasi yung si Lucinda user yan eh. Oo. Nagsisisi nga ako bakit ako nagtiwala sa kanya. Pero di ba, hindi ka naman dapat magalit sa kanya. Dahil sa pagtanggap niya sa project na tinanggihan mo. Dahil ayaw mo naman yun, di ba? Kinasasama lang naman ang loob ko. Wala siyang respeto. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin bilang BFF niya. Okay, given. Pero kung hihingi siya ng tawad sa'yo,
Patatawarin mo ba siya? Ay, hindi ko alam. Kasi masakit pa sa akin yung ginawa niya. I'll cross the bridge when I'm there. Oh, Nika, kumusta ang shooting? Okay lang po, tita. Sabi ni Direk, ang galing ko raw po umarte ng mahirap at api. Sabi ko naman po, mahirap naman kasi kami talaga eh. At dati rin po akong naapi sa kapatid ko. Kaya nakaka-relate po ako. Kapatid mo? Paano ka nagkaroon ng kapatid? Tunay na anak po yon ni Nanay Leonora at Tatay Tomas. Sila po yung mga umampun sa akin. Umampon? Hello, Sandra. Hello, Lucinda. May dala akong snacks. Marami yon. Join na kayo ni Nika sa akin. Ay, nakakahiya naman sa'yo. Hindi. Okay lang. Marami yun. Dinala ko talaga para sa lahat. Kasi, Lucinda. Sana naman, huwag ka na magalit sa akin. Hindi naman ako si Alona eh. Dati ko nga siyang BFF, pero magkaiba pa rin kami eh. Okay. Nagigilty nga ako kung bakit inayunan ko siya sa mga maling ginawa niya kay Nika. Bakit? Ano pa ba ang ibang ginawa niya sa akin? Willing naman akong sabihin yon, pero sana, huwag naman kayong magalit sa akin. Sige. Hindi kami magagalit sa'yo. Pero sabihin mo sa amin kung ano ang mga yan. Okay, sasabihin ko yon habang nag-snacks tayo. Tara, let's go! Sama niya talaga. Sayang lang ang paghanga ko sa kanya. Hindi naman pala siya karapat-dapat hangaan. Sa harap lang ng camera siya kunwari mabait. Pero plastic pala siya. Nika? Bakit ka umiiyak? Nay, kasi po may nalaman kami ni Tita Sandra. Ginawa raw po ni Alona sa akin. Sabi ni Lucinda. Ano yun? Sabi ni Lucinda, si Alona raw ang may kagagawa ng pagkalat sa internet ng picture ko na inilagay sa katawan ng babaeng nakahubad. Diyos ko! Napakasama talaga ng babaeng yun! Sasaktan po ako. Dahil ang may kagagawan pala ng matinding paninirang yun sa akin ay ang artistang inidolo ko. Ang babaeng pinangarap kong tularan. Tama pala tayo, Besh. Ang cousin mo may kagagawa ng lahat. At ginawa niya yon para siraan si Nika. At hindi na tumuloy sa pag-aartista. Grabe siya talaga. You know, nanggigil ako sa kanya. Gusto ko siyang kalbuhin. Awang-awa nga ako kay Nika. Sobra siyang affected. Iyan ang balak mo ngayon. Kung ako lang, gusto kong madala ang babaeng yon. Gusto ko siyang kasuhan, pero si Nika nga hayaan kong magdesisyon. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
Sa mga sinabi ko kina Sandra, I'm sure magtitiwala na sila sa akin. Bagay kaya akong maging friendship ng bagets? Well, hindi pa naman ako matanda. Pwede pa maging BFF ng bagets. At pag naging BFF ako ni Nika, makakaganti na ako sa pagsampal sa akin ng bruhang si Alona. Ano kaya kung sabihin ko sa kanila na kasuhan si Alona at titistigo ako? Tama. At sasabihin ko na magpa-interview din kami. Ay, tiyak na magwawala sa galit ang bruhang si Alona. Sorry ka na lang, Alona girl. Kay Nika ako mas makikinabang ngayon. Ibig kasuhan ni Sandra si Alona. Dahil sa ginawa nito kay Nika. Kung tutuusin, tama lang nakasuhan siya. Pero ang problema, hindi dapat mangyari yun. Dahil lalo lang lalala ang kanilang alitan. At ako nakukonsensya. O Diyos ko, ano ba dapat kong gawin para mapigilan sila? Dapat bang sabihin ko na lahat? At kung gawin ko yun, maliligtas na kaya sa kapahamakan si Veronica? O mauulit lang ang naganap noon sa kanya? Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ako makapaniwala sa sinabi mo, Lucinda. Pero yun talaga ang totoo, Georgia. Siya ang may kagagawa ng pagkalat ng larawan ng isang hubad na babae na ang mukha ay si Nika. Oh my God! Nagawa niya yun sa isang inosenteng bata. Eh bakit mo naman ibinibulgar ito ngayon? Oh. Dahil nagigilty na ako. Nang makasama ko kasi sa movie si Nika, nakita kong mabait pala siya. Oh my. At maling-mali na siraan siya. Kaya nga humingi ako ng sorry sa kanya dahil sa pag-ayon ko kay Alona. At gusto ko rin humingi ng sorry sa mga fans ni Nika na nasaktan sa nangyari sa kanilang idolo. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Walang hiya ka, Lucinda! Walang hiya! User! Alona, ano nangyari? Bakit mo binasag ang TV? You know why? Dahil kay Lucinda! Binulgar niya sa national TV ang sikreto ko! Walang What niya! secret? Walang niya! Tell me! Na ako yung nagpakalat ng nude picture na isang babae na ang mukha si Nika. At ginawa ni Lucinda yon para gumandang papel niya kay Nika! Ito na nga ba ang inaalala ko? Ngayon bumabalik na sa iyo ang masasamang ginawa mo. Gaganti ako sa kanya! Sa kanila lahat! Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Lalo lang masisira ang karir mo. Kahit na masira ang karir ko! Tama lang nakasuhan mo siya, Nika. Ang sama ng ginawa niya.
Gusto ko rin gawin yun, Reister. Kaya lang, nahihiya ako kay Tita Sandra. Sinabi naman ni tita na kahit pinsan niya si Alona, sa tama siya kakampi. At ikaw ang nasa tama, kaya wala kang dapat ikahiya o ipag-alala. Naguguluhan ako, Reister. Gusto ko siyang labanan. Dahil ang sama niya at ang sakit na ginawa niya sa akin. Pero, yun ba? Yun ba talaga ang tama? Huwag ka nang mag-hesitate. Magwi-witness naman si Lucinde. Alam ko na kung bakit kayo naparito, Tito. Nabalitaan ko. Kakasuhan niyo si Alona dahil sa ginawa niya kay Nika. Iyon naman po talaga ang dapat, sir. Ang sama po ng ginawa niya sa akin. Sinira niya ako sa mata ng tao. Nika, Mas masakit pa ho yun kaysa sa pananakit na ginawa niya sa akin sa mall. Narinig na ang sinabi ng alaga ako, Tito. hindi ko kayo masisisi kung magalit kayo sa anak ko. Mali talaga siya. Kaya nagpunta ako rito para makiusap sa inyo. Anong sabi niya, Tito? Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo na ang anak ko. Huwag niyo na siyang kasuhan. Sir Narciso! Tiyak na ang panalo niyo sa kaso dahil kay Lucinda. Sandra, kaisa-isa kong anak si Alona. Siya lang ang ala-alang naiwan sa akin ng tita mo. So please, huwag niyo siyang ihiwalay sa akin. Tito Narciso. Huwag niyo siyang ipakulong. Ano ang mangyayari sa pagkakataong yon? Si Caridad, ano ang gumugulo sa kanyang isipan? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Nakita kong bukas pa ang ilaw dito sa kwarto mo, kaya pinuntahan kita. Eh, bakit hindi ka pa nagpapahinga, anak? Nay, nakita niya po ba si Sir Narciso kanina? Oo, anak. Pero hindi ako lumapit sa kanya. Kasi, alam ko naman na hindi ako ang sadya niya. Nakiusap po siya sa amin. Lawag ng kasuhan si Alona. Napatawarin na lang siya. Gulat na gulat nga po si Tita Sandra. Sinabi nga sa amin yun ni Ludi. At kami manimanang nagulat din. Pero naisip ko na siguro nga, nagbago na si Sir Narciso. Maaring binago na siya na mahabang panahon lumipas. Aaminin ko po. Naaawa po ako sa kanya. Halos maiyak po siya nung makiusap sa amin. Naisip ko rin po, malulungkot siya, masasaktan ng husto kapag nakulong si Alona. Ganon din na madarama ko pag nawala ka sa akin, anak. Dahil nag-iisa ka lang. Kaya sana gusto kong sabihin sa iyo na patawarin mo na lamang si Alona alang-alang kay Sir Narciso. Matanda na siya at kawawa naman.
kung ngayon pa mapapalayo sa anak. Wala bang shooting si Nika bukas, Besh? Ay, parang walang narinig ang bakla. Besh! Sabi ko kung wala bang lakad si Nika tomorrow. Ikaw pala, Bessie. Pasensya na, ha? Oo, wala nga siyang lakad. Ano bang iniisip mo? Tungkol ba sa tito mo? Oo, siya nga. Kasi parang hindi ko mapaniwalaan ang mga nakita ko sa kanya kahapon. Anong araw kasi, matigas yun, matapang, hindi marunong magpakumpapa. Pero di ba, minsan na siyang humingi ng sorry sa'yo. Yes, pero hindi ko pa rin natanggap yun. Pero yung nakita ko sa kanya kahapon, talagang iba na. Baka nga talagang nagbago na siya. Kaya siguro inalis siya ng pinsan mo bilang manager niya. Kasi ayaw niya ng pagbabagong nangyayari sa kanyang father. Posible. At ang isa pang gumugol sa isip ko, ha? Si Aling Caridad. Oh, bakit? Ano naman si Aling Chari? Friendship. Kinausap niya si Nika. Na huwag nang kasuhan si Alona alang-alang kay Tito Narciso. Ha? At ilang ipinagtataka ko. Kung bakit parang nagkaroon siya ng concern doon sa mag-ama. Anong sabi ni Nika? Sabi ni tita, ako raw ang magpasya. Kaya ako ang magdedesisyon. At anong pa siya, Monica? Ngayong alam mo na kung sinong sumira sa'yo. Mahirap to para sa akin, Reister. Pero gagawin ko. Nika? Hindi ko nakakasuhan si Alona. Alang-alang sa daddy niya. Ano? Tulad kasing inay, naawa rin ako kay Sir Narciso. Sure ka na ba dyan? Yes, Reister. Pero sasabihin ko sa publiko ang lahat. Para naman maunawaan ako ng mga fans ko. Ng mga fans natin. Ayaw ko na rin magdala pa ng mabigat sa kalooban ko. Kapagpapalungkot lang yun sa akin. Ginagalang ko pa sa Monica. At dahil dyan, gusto kong malaman mo na lalo kitang hinangaan at minahal. Tinulungan na nga kita, ikaw pa ang galit. You did not help me! Lalo niyo lang ako sinira sa paningin ng babaeng yon! Lalo niyo ako binababa! Hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Mababait sila. Hindi ako naniniwala. Pareho lang sila ni Lucinda. Ginagawa ang lahat, nakuha lang ang gusto. Manggagamit sila. Alona. Dapat hindi ka na lang nakialam. Kaya ko silang harapin sa korte. Kahit pang walang yang si Lucinda na yon, kaya ko silang talunin lahat dahil marami akong pera! Balik
Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Good morning po, Inay. Ay, anak, good morning. Mukhang masaya ka. Parang ang ganda yata ng gising mo. Tama po kayo. Ang gaan po ng pakiramdam ko ngayon eh. Mahimbing din po ang tulog ko kagabi. Ay, mabuti naman. At naniniwala po ako dahil yun sa ginawa kong pagpapatawad. Sa pagsunod ko po sa inyo. Alam mo, anak, narinig ko sa radyo. Abay, marami daw ang bumilib at lalong humanga sa'yo. Hindi raw kasi lahat ng tao ay kayang umunawa at magpasensya ng ganon. Pinatawad ni Nika si Alona dahil sa pakiusap ni Tito Narciso. Nakialam ang daddy niya, ha? Kahit na nga, hindi na siya manager ni Alona. Concerned din pala siya sa anak niya. Oh, well, okay lang. Ang mahalaga, nakatulong sa career ko ang publicity na yon. Nadagdagan ang trabaho ko. At may mga humahanga pa sa akin dahil sa pagsisiwalat ko ng mga kasamaan ni Alona. Ngayon, pwede ko nang hiwalayan ng DOM na ipinakilala niya sa akin. Ayaw ko naman talaga sa lalaking yun. Lagi na lang akong pinagtatabaw para lumigaya siya. Pero, swerte ka pa rin, Alona. Mabait si Nanika. Kung sa ibang artista yon, ipakukulong ka na, magbabayad ka pa ng malaking danyos. Mapalad ka pa rin talaga, Alona. Tinawagan mo siya? Yes, tita. Ilang beses na pero isang ring lang, napuputol na. Ay, baka may iwas siyang magpa-interview, Georgia. Pwede. Huli na kasi siya eh. At dahil walang mayasagot, kaya umiiwas na lang. Pero, talaga bang forgiven na siya? Yun ang gusto ni Nika. Eh, paano kung may gawin na naman siyang masama against Nika? Kapag nangyari yon, ako na mismo ang haharap sa pinsan ko. Kahit ayaw pa ni Nika. Yan! Yan ang mabuting manager. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. This wine is good. Alona, naglalasing ka na naman. Araw-araw ka na lang ganyan. Pinababayaan mo ng karir mo. So what? Kaya ko kahit hindi magtrabaho. Mabubuhay si Alona Madrigal. Pati mga katulong natin sinisigawan at minumura mo. Ganun ka rin naman, di ba? Noon yun. Bakit hindi ba maaaring magbagong tao? Ikaw? Magbabago? That's next to impossible, Daddy. Oo. User ka rin. Mukhang pera. Hanggat may salapi. Dito sa mundo, hindi ka magbabago.
Anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Ha? Hindi ka na nakikinig sa akin. Alam mo naman ang sagot, di ba? Nagtatanong ka pa. Kasalanan mo lahat ng nangyari sa akin. Kasalanan mo! Nakaalis na sina Sandra. Ilang araw nang masigla ang aking anak. Nakabuti sa kanya ipinayo ko. Salamat din. Sinunod niya ako. Nabawasan ang bagabag na nararamdaman ko. Pero alam ko, hindi pa rin tapos ang banggaan nila ni Alona. Ang problemang ito. Pero paano? Kung magtatapat ako, maniniwala naman kaya sila? Maililigtas kaya sa panganib si Nika? Mabuti pumayag si Tita Sandra na dito ko sila hintayin sa coffee shop. Magko-coffee muna ako at order din ang favorite pastry ko. Nika Marquez! Alona Madrigal? Oh, what a small world. Dito pa tayo sa favorite coffee shop ko. Nagkita uli. Oo nga. Siguro naman sinabi na sa'yo ng daddy mo na inatras ko na ang kaso laban sa'yo. Kung inakala mong pasasalamatan kita dahil doon, you are wrong. Hindi rin ako natutuwa sa ginawa ni Daddy. Alona, ibang klase ka talaga. Pinagmalasakitan ka na nga ng father mo, mukhang galit ka pa. Wala kang karapatan na pakialaman kami. Wala kang nalalaman sa buhay namin. Okay. So, anong kailangan mo? May gusto lang naman akong sabihin, kaya ako lumapit. Ano yun? Nika Marquez, you are nothing but the second-rate, trying hard copycat. Binuhusan mo ako ng kape! Ano ang gagawin ni Nika? Hindi na